Magkano ba dapat ang minimum food poverty threshold dito sa Pilipinas kada araw? Yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. So unang-una po mga traders, hindi ko ginawa ang video na to para mamuliti ka, kundi magbigay lang po ng knowledge and awareness sa mga kababayan nating Pilipino na gustong malaman, no, maintindihan kung ano bang nangyayari sa panahon ngayon at ano ba yung realistic na number. Number 2 po, gagamit po tayo ng mga realistic examples and calculation, computation para malaman po natin magkano ba dapat yung minimum or yung standard, no, na average na mabubuhay ka ng per meal or per day dito sa Pilipinas sa 2024 sa panahon natin ngayon. Okay? So, number 1 po, hindi po talaga ako agree doon nga sa 21 pesos per meal or 64 pesos a day na kung saan pag lumampas ka doon sa threshold na yun, ibig sabihin hindi ka na mahirap. Well, hindi po kasi ganyan talaga yung presyo ng mga bilihin at serbisyo pagdating po, no, sa market, sa merkado po natin kasi marami pa pong mga causes diyan. Ngayon, example ko na lang po yung dad ko back when in 1998 para ma-compute po natin yun sa ngayon. So 1998 po ito, 26 years po no nakalipas or back then, no? So 1998, pinag-usapan po namin dito magkano ba dapat yung per meal, no, na makakakain ka na maayos sa 1998 po, which is around 20 pesos to 30 pesos per meal. So ibig sabihin po nito, sabihin na lang natin 30 pesos kasi tinanong ko 20 pesos pwede na ba? Makakakain ka na pero hindi ganoon ka quality, no? Pagka let's say 30 pesos may saging ka pa niya, no? May iba ka pang mabibili. So ngayon po, 30 pesos times 3 meals a day, which is 90 pesos per day in 1998. Ngayon, 1998 pa po yun. Yun ang realistic na calculation, computation. Sa ngayon, hindi po talaga kaya yun, no? Ngayon, para malaman po natin magkano ba dapat yung kailangan natin ngayon na minimum, no, na per meal at per day. So, 30 pesos times 4% inflation rate here in the Philippines. That is the 30-year average inflation rate in the Philippines. Kapag pinagsama-sama mo from 1994 to 2023, 4% po, no, ang average. Ibig sabihin, gagawin natin, kumbaga, kukuha na natin yung parang present value, 'di ba? So ngayon, 30 pesos times 1.04, and then yung number niya or factor niya na 26, no? Yung parang tinatawag po natin na N. Okay, number of years. So kapag po binalik natin yon dito sa panahon natin ngayon, that would take us to 83 pesos per meal. Okay po, 83 pesos per meal. Times 3, that's 249 pesos or gawin na nating 250 pesos a day na kailangan mo sa panahon natin ngayon para ikaw po ay makakain ng maayos, ng hindi lang basta makakain, kundi masustansya din, no, na pagkain na mai-intake mo or mapapasok mo sa loob ng katawan mo para syempre maging healthy ka at hindi magkasakit. So ano ang point natin dito? Kaya ba yung 21 pesos, 64 pesos? Hindi po talaga kaya, no? More than at least, no, 200 pesos pataas. Or let's say na nga 250 pesos to 300 pesos. Dapat mayroon tayong margin of safety or our allowance na tinitignan kada tayo ay magko-compute at magpo-forecast. Ngayon, ang point nga, inflation rate pa lang yung discount factor nun. Diba? Marami pang yung simula po, nagka-pandemic, mas mabilis po ang increase ng presyo. Diba po sa market noong 2020-21 onwards hanggang ngayon, yung mga presyo ng gasolina at kung ano-ano pa, mga nagiging factors po yan para tumaas po ang presyo ng mga bilihin, ng mga pagkain na kung saan talaga namang yung mga nasa laylayan, no, parang nakaka-offend po yung ganong mga assumptions or study na 21 pesos lang per meal, tas okay na. So, syempre, kung ikaw yung nasa laylayan, di ba, hirap na hirap silang kumita ng pera, pero sasabihin natin ganun lang, which is hindi naman talaga realistic, no? Hindi po makatotohanan. Kaya ang point lang dyan, mas mabilis po tumaas ang presyo ng mga bilihin kaysa sa pagtaas ng ating kita, di ba? Sa pagtaas ng ating salary and wages. Kaya kumbaga, mas na-outweigh po ng inflation rate yung mga increase rate ng mga pasahod. Kaya yun lamang po, sana marami kinatutunan dito sa video na ito. Yung ginamit natin yung example back then, and then ayun po yung ginamit natin para makuha yung kumbaga parang present value sa ngayon kung magkano ba dapat, no, yung ating dapat na food allocation or food poverty threshold dito sa Pilipinas. So follow for more
contents like this. Estudyante Trader po.